Papasok sa sala ang among babae nang marinig niya ang kanyang yaya. Asawa ko, napadala ko na yung buong sahod ko sa inyo. Kumusta sila mama at si papa? Alam mo ba naglilinis ako nung isang araw? Nakita ko yung jewelry box ni ma'am. Naku, ang gaganda ng mga alahas dun. Baka naman pwedeng ibilhan mo naman ako ng kwintas. Bumawas ka na lang dyan sa perang pinadala ko. Alam mo ba, hindi pa ako nagkaroon ng kwintas kahit kailan. Ano? Sayang ng pera? Grabe ka naman. Women's month kaya. Pakatagal ko ng kasal sa'yo at grabing sakripisyo ko. Pera ko naman ang ibibili ha. Kahit minsan sana sa buhay ko maranasan ko naman magkaroon ng alahas. Gusto ko lang naman kwintas. Papakahirap ako magtrabaho dito para sa pamilya. Yung simpleng hiling ko lang pala hindi mo man lang mapagbigyan. Ay, ang hirap naman talaga ng buhay ko. Sige na, ikumusta mo na lang ako kila mama. Nakakasama ka ng loob. Nagmamadaling lumabas ang kanyang boss. Ako asawa ko, alam mo ba, paano ka? May sasabihin ako sa'yo, patakbo-takbo ka pa dyan. Aksidente ko narinig si Yaya Yu. May problema ba kay Yaya? Umupo ka nga dito. Narinig ko. Gustong-gusto ni Yaya pala ng necklace na papabili sa asawa. Ano ba? Never daw sa buhay ni Yaya na nagkaroon siya ng alahas. Kawawa naman. Pinag-iisipan ko. Gusto ko siyang regaluhan. Pa naman birthday ni Yaya ha. Ano ka ba? Women's month kaya ngayon. Pwedeng-pwede ko naman siyang regaluhan, di ba? Okay lang ba sa'yo? 2 taon na nating Yaya si Yaya Yu kay baby. At napakabait niya. Gusto ko siyang regaluhan. Para na natin siyang pamilya. Hindi ko siya itinuturing na iba. Sa panahon ngayon, ang hirap kumuha ng kasamang katulad ni Yaya Yu. Sa tingin mo ay karapat dapat si Yaya Yu? Sige na. Ang bait naman talaga ng asawa ko. Portahan mo talaga ako sa mga gusto kong gawin. Masaya ako na ikaw ang naging asawa ko. Mabait na si Yaya, mabait pang asawa ko at napaka-cute pa ng baby natin. Siyempre susuportahan kita kung saan ka masaya. Napakagwapo ng asawa ko at napakabait pa. Sige na, lumakad ka na at bumili ng regalo kay Yaya. Chen, enjoy na enjoy ka kay daddy ha. Sige lang, maglambing ka lang habang wala pa siyang pasok. Ay mami, babay na. Babay Chen. Mag-ingat ka. Oo. Ang family driver nila, ang makakasama ni Mrs. Lin para bumili ng regalo para sa kanilang Yaya. Dahil kwintas ang gustong alahas ni Yaya, sa jewelry section ng necklace sila pumunta. Salamat ma'am sa pag-assist. Naku, pag nakita ni Yaya to talagang mapapaluha siya sa tuwa. Sana magustuhan ni Yaya yung style na napili ko. Gusto ko, mapasaya si Yaya. Naku, sasaya yun ma'am. Dumaan pa sila sa flower shop para bumili ng bulaklak. Si Mrs. at si Mr. Lin ay magiliw sa kanilang mga kasama sa bahay. Ay, ang ganda nito. Ito yung gusto kong ibigay kay Yaya. Sa palagay mo, magugustuhan niya ba to? Naku ma'am, sobrang ganda po yan. Salamat ma'am. Nagpasalamat pa si Mrs. Lin doon sa nag-assist sa kanila sa flower shop. Diretso nang umuwi. Samantala si Yaya, nagpupunas ng alikabok ng kanilang mesa. Sa cellphone niya, pinapangarap niyang magkaroon ng isang kwintas na katulad noon. Yaya Yu, nandito na ako. Ma'am, andyan ka na pala ma'am. Di ka pa magpahinga. Tapos na to ma'am, tulog po kasi si baby kaya nagpupunas ako dito. Hayaan mo na muna yung mesa. Halika dito sa tabi ko. Pakihawak nga tong mga fresh flowers. Maganda ba? Ano sa tingin mo? Naku ma'am, sobrang ganda ng regalong bigay sa'yo ni Mr. Lin. Never pa po ako naka-receive ng gantong bulaklak. Para sa'yo talaga ang mga bulaklak na yan. Naku ma'am, bakit niya naman po ako bibigyan ng bulaklak? Hindi ko naman po birthday. Men's month ngayon at gusto kitang bigyan ng bulaklak. Grabe ma'am, napakaganda po ng bulaklak. Sigurado po ako napakamahal nito. Lahat ng babae ngayon dapat bigyan ng regalo kasi month ng mga kababaihan ngayon. Kanina pagdating ko dito may tinitingnan ka sa cellphone mo. Ano ba yung tinitingnan mo doon? Naku ma'am, hanggang tingin na lang po. Nagpapabili ako sa asawa ko kaso sayang daw po yung pera. Tingnan mo ma'am, di ba ang ganda po ng necklace na to? Minsan pwede ka naman talagang bumili ng regalo para sa sarili mo. Deserve natin yan. May lace ako oh, alam ko gusto mo to. Ako masarap nga to ma'am, bata pa ako nung huling nakakain ako nito. Salamat ma'am ha. Kain ka rin po oh, masarap po ito. Pasensya ka naman para akong bata. Ma'am, kuha ka na oh, masarap po. Para sa'yo talaga yan. Sige lang, kain ka lang. Grabe ma'am, sobrang sarap talaga. Yaman lang kaya nakakabili nito ma'am. Bakit may bulaklak ito sa loob? Kakaiba naman tong lace na to, ba't may bulaklak? Tingnan mo lang, tanggalin mo yung bulaklak. Nang tatanggalin na ni Yaya yung bulaklak, may nakasabit na kwintas sa dulo nito. Naku ma'am, bakit may kwintas po dito? Bakit nasa loob ng lace? Anda ba yung necklace? Bigay ko sa'yo yan. Regalo ko sa'yo yan, Yaya. Talaga ma'am? Pasensya ka na, Yaya. Narinig ko kasi yung usapan niya sa telepono ng asawa mo na gustong-gusto mo ng kwintas at never ka pa nagkaroon. Akin na, Yaya. Isukat natin sa'yo. Napakabait naman ni Mrs. Lin. Siya pa talaga ang personal na magsusuot ng kwintas kay Yaya Yu. Dahan-dahan niyang kinuha ni Mrs. Lin ang kwintas. Yaya, gusto nang maluha sa tuwa. Ma'am,
Hindi ko po akalain na ang magbibigay at magsusuot sa akin ng kwintas na to ay ikaw. Napakabait mo, ma'am. Sa edad ko na to, ma'am. Ngayon lang po ako nakareceive ng regalo. Hindi ko to makakalimutan, ma'am. Yaya, deserve mo yung kwintas. Nakapakaswerte ko po. Dito po ako napasok ng trabaho. Kala ko po ang buhay ko matatapos na sa pag-aalaga at pag-aasikaso ng pamilya ko. Liit po ng sahod ng asawa ko kaya napilitan po ako magtrabaho. At napakapalad ko po. Dito po ako sa tahanan nyo napadpad. Sabi po ng asawa ko, sayang lang yung pera pambili ng regalo. Gusto ko lang po kasing maranasan, ma'am. Kahit minsan lang. Napakabusilak po ng puso niyo, ma'am. Mayaman na po kayo pero hindi po kayo matapobre. Isa lang po akong hamak na yaya dito. Hindi ko po kayo makakalimutan. Yaya, thankful din kami sa'yo kasi napakabait mo. Nagaan mo ang anak namin ng maayos at nakakapagtrabaho kami ng dahil sa'yo. 2 taong ka na dito sa amin at pamilya yung turing namin sa'yo. Ramdam ko po yun, ma'am. Kaya lalo ko pong pagbubutihan ng trabaho ko. Yaya, sorry na paiyak kita ha. Pwede lang wag ka nang umalis dito, Yaya, diba? Matagal loob namin sa trabaho pag ikaw ang nag-aalaga kay Chen Chen. Mahal ko rin po si Chen Chen na parang sarili ko pong anak. Hanggang kailangan niyo po ng serbisyo ng yaya po ni Chen Chen. Nandito lang po ako, ma'am. Ang salbahe ko, Yaya, no? Napaiyak kita. Napakabait na boss at nakatagpo din ng mabuting yaya.